Nagsisimula ang kwento sa isang lalaki na nagngangalang Jong-woo, isang sikat na piloto na hinahangaan dahil sa kanyang tangkad at pagiging propesyonal. Nagtatrabaho siya sa isang kilalang airline at dumarami ang kanyang mga taga-subaybay sa social media na lalong nagpapasikat sa kanya. Dahil dito, madalas siyang maimbitahan sa mga panayam sa telebisyon at naging kilalang-kilala sa buong bansa. Maraming airline ang nagpapakita ng interes na kunin siya, kaya't naging isa siyang prominenteng personalidad sa industriya ng abyasyon. Bilang resulta, naging imaskot siya ng kanyang airline at iniidolo siya ng mga junior gaya ni Hyunuk, isang batang piloto na tinitingala siya bilang nakatatandang piloto. Madalas niyang sinasabi ang kanyang paniniwala na ang tungkulin ng isang piloto ay ang lumipad ng mahusay, saan mang lugar sila mapunta. Isang gabi, sa isang company dinner, pabirong sumagot si Jong-woo sa komento ng isang lasing na senior. Sa kasamaang palad, ang mga salitang iyon ay nag-objectify sa mga flight attendant at hindi tinanggap ng publiko. Mabilis itong nag-viral at, sa isang iglap, gumuho ang kanyang karera. Wala ng airline na nais siyang tanggapin at siya ay na-blacklist sa buong industriya. Mas lalong lumala ang lahat ng maghain ng diborsyo ang kanyang asawa. Matagal na pala itong pinag-iisipan ng kanyang misis at naging perpektong pagkakataon ang eskandalo upang makalaya. Dahil wala nang ibang mapuntahan, bumalik si Jong-woo sa bahay ng kanyang ina at kapatid na babae na si Jang-hee, isang makeup content creator. Hindi na nagulat ang mag-ina sa hiwalayan, alam nilang hindi naging mabuting asawa si Jong-woo. Isang araw, dumalo siya sa panibagong job interview sa Han Airlines kung saan nakasabay niya sa pag-a-apply si Sugi, isang babaeng nag-aral sa Amerika at porsigidong tuparin ang pangarap bilang piloto. Tumangging magpakasal o magkaanak si Sugi upang unahin ang kanyang karera, at labis itong ikinabilib ng direktor ng airline. Naramdaman ni Jong-woo na hindi siya sapat. Kahit pa siya'y graduate ng Air Force, siya ay tinanggihan. Muling nakasalubong ni Jong-woo si Hyunuk, na nagsabing mas pinapaboran na ngayon ng mga airline ang mga babaeng piloto, dahil sa iskandalong siya rin ang may kagagawan. Lumala ang kanyang sitwasyon, wala siyang kita, pero may mga gastusin gaya ng taunang suporta sa kanyang ex-wife. Dahil sa kawalan ng pag-asa, naisipan ni Jong-woo na mag-apply bilang piloto gamit ang pangalan ng kanyang kapatid. Nang malaman ni Jang-hee ang plano, natawa siya at tinawag itong krimen. Anya, hindi lang pagiging piloto ang trabaho sa mundo. Pero nagpaliwanag si Jong-woo na mataas ang gasto sa pamumuhay, lalo na't siya ang nagbabayad ng bahay na tinitirhan nila. Sa bandang huli, pumayag si Jang-hee sa plano. Ginamitan niya ng makeup si Jong-woo para magmukhang babae. Imbes na magparitoke, ginamit nila ang natitirang pera sa pagbili ng mga damit panloob at pekeng dibdib. Nagpa-wax din si Jong-woo para makumpleto ang transformation. Sa araw ng interview, nakaskirt si Jong-woo bilang si Jang-mi, pero hindi sinasadyang nakabuka ka siyang umupo at halos bumungad ang kanyang panloob. Agad siyang umayos ng upo. Paglaon, nakita siya ni Hyunuk at pakiramdam nito ay pamilyar ang mukha niya. Nagkunwaring pupunta ng banyo si Jong-woo para makaiwas. Sa interview, kinabahan siya sa posibilidad na mabuking. Nagsinungaling siya tungkol sa kanyang flight history, at sinabing lumipad siya sa isang isla sa Pacific. Kinanta pa niya ang pambansang awit ng islang iyon. Katulad ni Sugi, sinabi rin niyang ayaw niyang magpakasal o magkaanak. Matapos ang serye ng pagsusulit, tinanggap si Jong-woo bilang si Jang-mi bilang piloto sa Han Airlines. Sa welcome dinner, muling nag-cruise ang landas nila ni Hyunuk. Isang senior ang nagsabi na unfair ang pagkasira ng karera ni Jong-woo, ngunit tumutol si Sugi. Anya, hindi dapat ginagawang object ang mga flight attendant. Para gumaan ang tensyon, nakisaya si Jong-woo sa pagkanta ng grupo. Kinabukasan, sa unang flight ni Jong-woo bilang si Jang-mi, si Hyunuk ang captain. Napansin nito na medyo malalim ang boses ni Jang-mi, pero pinuri pa rin niya ito bilang sexy at malinaw. Sa biyahe, tinawag ni Hyunuk si Jong-mi na parang tuta. Nagbiro si Jong-woo at sinabing mas mukhang tuta si Hyunuk sa kakasalita. Bigla, nagsalita si Hyunuk tungkol kay Jong-woo, ang senior niyang hinahangaan pero sa tingin niya ay mapagkunwari. Dito na-realize ni Jong-woo na siya pala ang tinutukoy. Sa paghihintay ng susunod na flight, nakakita siya ng masayang pamilya, bagay na tumama sa kanya dahil ang kanya'y wasak.
Naalala niya, hindi dahil sa trabaho kaya siya hiniwalayan, kundi dahil sa pagiging makasarili. Hindi niya alam na ang anak niyang si Siwo ay nangangarap maging balerina. Hindi rin niya alam na naoperahan na pala sa tiyan ang asawa niya. Hindi niya man lang maalala ang birthday ng biyenan niya o maging ang edad ng sarili niyang ina. Ang gusto lang pala ng asawa niya ay atensyon at masayang pamilya. Habang nagmumuni-muni, lumapit si Sugi. Akala niya ay napahiya lang si Jiangmi sa chismis na tinawag niya si Hyunuk na Poppy. Inanyayahan niya itong mamasyal. Sa date nilang iyon, mas napalapit sila sa isa't isa. Sa isang punto, ibinahagi ni Jongwoo na panganay siya ng isang solong ina at matagal nang nagsasakripisyo para sa pamilya. Unti-unti, nagkakagusto siya kay Sugi. Pero bigla, narinig ang pagkalag ng duct tape sa ilalim ng kanyang palda, dahilan para siya ay magtago sa halamanan. Sa paglaon, tinanong niya si Sugi kung ano ang ideal man nito. Sagot ni Sugi, ayaw niya ng sinungaling. Dito naisipan ni Jongwoo na aminin ang lahat matapos ang biyahe nila patungong Hawaii. Habang nasa ere, muling partner ni Jongwoo si Hyunuk. Hindi inaasahan, nag-confess si Hyunuk ng nararamdaman, hindi siya makamove on, at iniisip niyang si Jiangmi ang unang nanukso sa kanya. Ngunit sa gitna ng pag-amin ni Hyunuk, nagkaaberya ang eroplano. May depekto at nagkaroon ng malakas na bagyo. Habang bumabagsak ang eroplano, nagpumilit si Jongwoo na siya ang magkontrol, ngunit tumanggi si Hyunuk. Sa sobrang tensyon, nakalimot si Jongwoo at nagsalita sa tunay niyang boses. Doon na na-realize ni Hyunuk na ang babaeng mahal niya ay si Jongwoo pala. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari, nagising si Jongwoo sa ospital at agad tumakas. Sa paglabas, sinalubong siya ng media, tinawag siyang bayani. Dahil sa trauma ni Hyunuk, si Jongwoo ang naging bagong captain. Kumalat ang balita na isang babaeng piloto ang nagligtas sa flight. Dahil dito, naging pambansang idol si Jiangmi. Isang gabi, inimbita sila ni Nimang sa hapunan at sinabi niyang proud siya sa dalawang babaeng piloto ng kumpanya. Ang isa ay nagtanggol sa mga babaeng manggagawa, ang isa ay nagligtas ng daan-daang buhay. Nabigla si Jongwoo. Ibinunyag ni Mang na ang lumang recording ng eskandalo ay si Sugi ang naglabas. Nalungkot si Sugi, ayaw na sana niyang balikan ang nakaraan. Sa pag-uwi, tinanong siya ni Jongwoo kung inisip ba nito ang epekto ng ginawa niya. Inamin niyang nawala ang lahat sa kanya dahil doon. Di naglaon, nakatanggap ng mensahe si Jongwoo mula kay Sugi, pupunta ito sa bahay. Nagmadaling magbihis si Jongwoo bilang si Jiangmi. Nang dumating si Sugi, pinaliwanag nitong gusto lang niyang bumisita. Biglang dumating ang ina ni Jongwoo. Nataranta siya pero buti na lang, hindi siya nakilala. Nagkunwaring nangungupahan lang si Jiangmi. Dumating ang birthday ng ina nila. Naimbitahan si Sugi at si Jiangmi. Dahil dito, napilitan si Jongwoo na magpalit-palit ng costume sa sariling birthday party ng nanay niya. Nabuking siya nang mahulog ang wallet at nakita ang ni Jiangmi. Nakita rin ni Sugi. Lumabas ang balita na si Jiangmi ay isang lalaki. Nais ng airline na ipagpatuloy ni Jongwoo ang pagpapanggap ng isang taon pa, pero tumanggi siya. Hindi na siya makasarili gaya ng dati. Sa inauguration ng bagong airline ni Aimang, nagsalita si Jongwoo sa publiko. Inamin niya ang katotohanan, si Jiangmi ay si Jongwoo na nagbalakayo para mabuhay. Humingi siya ng tawad sa lahat, lalo na sa mga flight attendant. Sa harap ng lahat, tinanggal niya ang wig at prosthetics para patunayang totoo ang kanyang pahayag. Nakita siya ni Sugi. Sinampal siya ng 2 beses. Anya, napatawad na niya si Jongwoo pero hindi si Jiangmi. Sa huli, humingi si Jongwoo ng tawad sa boses ni Jiangmi. Naging kilala siya dahil sa iskandalo, natanggalan ng lisensya, pero kinilala pa rin bilang bayani sa Hawaii flight. Paminsan-minsan, nagkikita sila ni Sugi. Mga saglit na tinginan, puno ng kahulugan. Ngayon, nagtatrabaho si Jongwoo bilang flight instructor sa Air Park Academy. Tapos na ang karera niya bilang piloto, pero patuloy niyang isinasabuhay ang prinsipyo. Lumipad ka ng maayos saan ka man naroroon.